Ngayong araw ay isang kwento na naman ang ating isa sa buhay. Sabi nga nila, wala nang masasaya sa magkasintahan kapag nakamit na nila ang pinapangarap nilang kasal. Lalo na sa isang babae. Walang masasaya kapag pinakasalan siya ng lalaking pinakamamahal niya. Ngunit paano kung ang kanyang mahal na mister ay makagawa ng pinakamasakit na kasalanan para sa isang babaeng kasal na? Ating tunghayan ang kwento ni Jerry. Bagong kasal si Jerry at si May. Dalawang magkababata mula high school na na-develop sa isa't isa nung tumuntong sila ng kolehiyo. Engineer si Jerry at nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Makati. At si May naman ay graduate ng Communication Arts at supervisor naman sa isang kilalang call center sa Ortigas. Mahal ni Jerry ang asawa niya at ganun din si May sa kanya. Pareho silang attracted sa isa't isa kahit nung magjowa pa lamang sila. Kaya lang, hindi sinamantala ni Jerry ang natural na kahinaan ng nobya dahil gusto niyang maging memorable at ibuhos lahat ng pagmamahal at lambing sa unang gabi ng kasal nila. Marami ang napapailing kay Jerry noon. Isa kasi si May sa magaganda sa kolehiyong pinag-aaralan nila noon, kaya hindi makapaniwala ang mga kaibigan ni Jerry na wala pang nangyayari sa kanilang dalawa. Inggit lang kayo. Ito ang laging sinasabi ni Jerry. Kaya naman nung unang gabi ng honeymoon nilang dalawa, ay halos abutin sila ni May ng madaling araw sa sidhi ng damdamin na pinakawalan nila para sa isa't isa. Nailang man si May na isuko ang sarili kay Jerry dahil siya ang kauna-unang lalaki sa buhay niya, ay naging masaya ito ng lubos. Natapos ang isang buwan nilang honeymoon na parang laging first night nila dahil sa sabik ng kanilang damdamin. Ate, welcome back! Salubong ng dalagang pinsan ni May sa kanila sa NAIA matapos mag-tour ang mag-asawa. Si Neri ay 20 years old na pinsan ni May. Dahil bata pa lang ay close na sila ni May, ay nagsuggest itong patuloyin na lang sa bahay nilang mag-asawa. Malapit din kasi ang universidad na pinag-enrollan niya sa bahay ng mag-asawa. Neri, kumusta na kayo? Masayang bati ni May. Neri, akala ko ba? Gulat na bigkas si Jerry. Akala kasi nito ay hindi makakapunta si Neri sa airport dahil may eskwela to. Bumaling ang tingin ni Neri sa kanya. Kuya Jerry, sabi nito pagkatapos ay si Jerry naman ang nilapitan. Habang palapit si Neri, parang biglang bumagal ang kilos ng mga tao sa paligid ni Jerry. Parang ngayon lang nakita ni Jerry si Neri. Siguro ay parang ganun na nga dahil ngayon lang nakita ni Jerry ang dalaga na nakaayos. Dati kasi, hindi ito mahilig mag-makeup. Matagal nang alam ni Jerry na maganda si Neri. Pero ngayon lang lumitaw ang tunay na ganda ng dalaga. At ito ang biglang bumibighani ngayon kay Jerry. Para siyang nakakita ng isang model. At nang lumapit ang mukha ni Neri kay Jerry, para halikan to sa pisngi, ay sandaling lumapat ang mga labi nito kay Jerry. Sa isang segundo na yon, ay muntik nang mawala sa katinoan si Jerry. At halos mabitawan niya ang dalang maleta. Ang gwapo talaga ng asawa mo, sabi ni Neri na nakangiti. Siyempre naman, kung pangit yan, edi hindi ko pinansin yan. Biro naman ni May. Ngumiti si Jerry sa biro ng dalawa. Pero hindi pa rin maalis sa atensyon niya ang itsura ng dalaga. Dumaan ang mga araw. At balik sa normal ang buhay nilang tatlo. Umaalis sa umaga sina Jerry at Nori.
Si Jerry papuntang trabaho niya at si Neri naman ay papunta ng kolehiyo kung saan nursing ang kinukuhang kurso. Si May naman ay umaalis ng alas 8 ng gabi at dumadating ng alas 9 ng umaga dahil night shift ito sa call center. Kaya naman halos araw-araw ay sina Jerry at Neri ang magkasamang kumakain ng breakfast at dinner. Dahil kasama sa bahay ang pinsan ng misis, madalas na napagmamasdan ni Jerry to. Mahilig pa naman ang dalaga na magsuot ng sando at maikling short kapag nasa bahay. Madalas na sumisimple ng tingin si Jerry pagdadaan sa tabi niya si Neri. Kahit simple lang ang suot, ay talagang napakaganda nito at malakas ang appeal. Kahit alam ni Jerry na mali, na matuon ang pansin niya sa ibang babae, lalo't kasal na siya, ay wala naman siyang magawa. Hindi niya malabanan ang kanyang kahinaan. Lalo na sa sitwasyong halos dalawa na lang sila palagi sa bahay ng dalagang pinsan ng misis. Naging madalas ang lambingan ng mag-asawa mula noon. Umuuwi ng maaga si Jerry para lambingin ang misis bago ito umalis papuntang opisina. Naging mas intense ang buhay mag-asawa nilang dalawa pagdating sa kama. Hindi maintindihan ni Jerry kung dahil ba kay Neri kung ba't biglang nagbago siya. Dumaan pa ang maraming buwan. Nagsisimulang maging desperado si Jerry sa kabila ng pagdadalawang isip. Alam niyang mali ang hinahangaan dahil pinsan ni Neri ang kanyang asawa. One weekend, habang namimili sila ni May sa Mega Mall, nagpunta si Jerry sa appliance center at tumingin ng mga DVDs. Napako ang tingin ni Jerry sa promo ng video camera. Kayang-kaya ito ng credit card niya. All of a sudden, biglang may lumitaw na idea sa utak niya. Binili niya agad ang camera. Pagdating sa bahay, ipinuwesto ni Jerry ang camera sa tapat ng kama nilang mag-asawa. At nung gabing yun, ay naging saksi ang kamera sa lambingan ng dalawa. Kinabukasan, hindi nagtrabaho si Jerry sa office. Inedit niya ang footage nila ni May at ginawang DVD. Inilagay niya sa collection nila ng DVD kung saan alam niyang madaling mapapansin to ng dalagang si Neri. Gabi, nagtungo na si May sa trabaho. Dumaan sa sala si Jerry at nakita niyang nanunood ng TV si Neri. Ano yung pinapanood mo? Tanong ni Jerry sa kanya. Wala ngang maganda ngayon kuya eh. Sagot ni Neri. May bago ka bang DVD dyan? Wala eh. Sagot ni Jerry. Ano bang mga type mo? Romance. Kaso hindi mo naman type. Sagot ulit ni Neri. Ano pa? Tanong ni Jerry. Nag-isip ang dalaga. Wala na eh. Ayoko naman ng horror. May maisasuggest ka ba? Umupo si Jerry sa tabi ng dalaga. Actually, meron akong bagong DVD dyan. Kaya lang hindi yata pwede sa'yo. Ano yun? Tanong bigla ng dalaga. Knowing na may pagkamanang ka, hindi mo papanoorin yun eh. Biro ni Jerry. Manang, ako? Tawa ni Nori. May manang bang ganito ang itsura? Tumayo si Neri at naglakad na parang model. Napanganga si Jerry. Sa ikli ng short ng dalaga, ay bumalandra ang malaporsilanan nitong legs sa harapan niya. At ang maganda pa nito, may pagkamistisa talagang itsura nito. Mukhang nagkamali nga ako, ngiti ni Jerry. Bumalik si Neri sa tabi ni Jerry. Ano nga yun? Wala yun. Hindi mo gusto yun. Sabi ni Jerry na tila nagdalawang isip at nawala ng interes na ipakita ang DVD dahil sa kaba.
Ano nga yun? Kakainis naman to, sabi ni Neri. Okay, okay. Pero promise me na hindi ka ma-offend ha? Promise. Pangako ni Neri na biglang ngumiti. Tumayo si Jerry. Kinuha sa casing ang DVD. Inilagay ito sa player. Pagkatapos ay tumabi kay Neri. Bumungad ang malinaw na video nilang mag-asawa sa kama. Natunghaya ng dalaga na halos mabaliw si May ng mga sandaling yun. Halata ang gulat ni Neri sa ekspresyon ng mukha niya. Medyo kinabahan din siya at hindi makapaniwala. Bumaling ang tingin niya kay Jerry na nakatingin sa kanya. Usapan, walang ma-offend, diba? Pero saglit lang. Ay ngumiti si Neri at ibinalik ang tingin sa TV. Habang nanunood sila, inobserbahan ni Jerry ang dalaga. Hanggang sa mapakagatlabi na lamang to, sabay lingon sa kanya. Hindi akalain ni Jerry na walang reklamo ang dalaga. Oo nga't nasurpresa ito nung una, ngunit hindi naman siya nito pinatigil hanggang sa matapos. Tumabi ng kaunti si Jerry ng mga oras na yon. So, kumusta? Tanong ni Jerry. Bumaling ulit sa kanya ang tingin ng dalaga. Hindi ko maintindihan. Nalilito kasi ako eh. Sagot ni Neri. Naglaro ang mga mata ni Neri. Pagkatapos ay tumawa to. Ikaw ang bad mo. Hindi naman no. Siguro naman hindi mo sasabihin ang tungkol dito, lalo na kay May. Tumango si Neri. At namagitan ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. May boyfriend ka ba? Tanong ulit ni Jerry. Before, meron. Sagot ni Neri. May tanong ako. Buwelo ni Jerry. May karanasan ka na ba? Napatingin si Neri kay Jerry. Parang binabasa niya ang mga mata ng lalaki. Naghihintay ng sagot si Jerry mula naman sa dalaga. Meron. Sagot ni Neri. Minsan, nung kami pa ni X. Nagkatinginan ang mga mata nila. Tila nag-uusap at may nais ipahiwatig. Bakit mo pala naitanong? Tanong pa ng dalaga. Pero imbis na sumagot, ay hindi na kinaya pa ni Jerry ang sitwasyon sa pagitan nila. Bigla niyang inilapit ang mukha kay Neri hanggang magdikit ang labi nila. Akala ni Jerry ay tatanggi ang dalaga, pero buong pusong tumugon to. Yumakap si Neri at taglapat silang dalawa. Hanggang sa humiga sila sa may sofa. Halik at dos ang tinanggap ng dalaga mula sa lalaking may asawa na siyang sumubok sa kahinaan nito. Tuluyang nagpadala sa agos ng kasalanan ang dalaga. Alam niyang makakasira siya ng pagsasama, ngunit sa sitwasyon niya na halos mawala na sa katinuan, ay wala na siyang nagawa kundi hayaan ang pagkakataon. Hindi pa nakontento ang dalawa nang tuluyan silang lumipat sa kwarto ng mag-asawa. Si Neri ang humiling na doon nila ipagpatuloy ang nasimulan. Gustong ituring siya ni Jerry na siya ang misis nito habang wala pa si May. At hindi nga nabigo ang dalaga. Halos maliw siya sa tindi ng pinamalas ng lalaki sa kanya. Sa tingin niya, ay hindi niya makakalimutan ang sandaling yun sa buhay niya. Hanggang mapayakap ng maigpit si Neri nang tuluyang makontento silang dalawa. Hinaplos ni Neri ang mukha ni Jerry. Pagkatapos ay binigyan niya to ng malambing na halik. Ngumiti si Jerry sa kanya. Okay ka lang? Yup, maiksing sagot ni Neri. It's okay. Kasalanan ko, huwag kang mag-alala, sabi ni Jerry.
Mabilis na bumangon si Neri at nagpunta ng banyo. At nang makabalik, wala nang salitang bumigkas sa mga bibig nila. Niyakap lang nila ang isa't isa. Mahigpit, bakas ang takot ng pagsisisi sa namagitan sa kanila. Lalo na kay Jerry na siyang naging dahilan kung bakit nangyari ang hindi dapat. Doon niya lang napag-isip-isip ang kalokohang nagawa. Labis tuloy siyang nakonsensya. Ano man ang mangyari, bulong ni Jerry. Kung magbunga man ang nangyari ngayong gabi, akong bahala sa'yo. Let's hope na hindi magbunga, sagot ni Neri. Gusto ko ding makatapos ng kurso ko. Gusto kong matupad ang mga pangarap ko. At gusto kong maging masaya pa rin si May. Ayoko namang maging hadlang sa inyong dalawa. Ang nangyaring to, well, nangyari na at wala na tayong magagawa. I just hope na maibalik natin ang relasyon gaya ng dati, tulad noon. Tumango si Jerry bilang pagsang-ayon. Nagtungo si Neri sa kwarto niya at naiwan si Jerry sa may sala. Sa isip ni Jerry, sa kabila ng mga sinabi ng dalaga na yun, magbabago na ang relasyon nilang dalawa mula ngayon. Mahirap nang ibalik ang dating relasyon nila. Sa tuwing magkikita silang dalawa at wala si May, alam ni Jerry na mauulit ng maraming beses pa ang namagitan sa kanila ng gabing to. Hindi nila mapipigilan ang bugso ng damdamin nila, siya at si Neri. Ngunit sa isip-isip niya, ay kailangan niya ring umiwas dahil mahal niya ang misis. Aminado siyang nadala lang siya sa magandang itsura ni Neri. Isa pa, kasalanan niya lahat ng naging bunga ng kanyang idea. Kung nakapagbigil lamang sana siya, kung mas inisip niya sana ang kapakanan ng asawa at mararamdaman ito, ay hindi niya sana magagawa ang pagkakamali na ito. Hanggang dito na lamang po ang ating istorya. Paalam.